Malakas na hangin po at ulan ang nakanasan sa ilang probinsya sa norte dahil sa Super Typhoon Nando. Halos ma-wash out ang ilang bahay at may nanalasa pang buhawi. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Sumisipol ang hangin sa Sabtang, Batanes. Sinabayan pa yan ng malakas na ulan. Naglalakihang alon naman ang gumising sa mga residente malapit sa Boulder Beach sa bayan ng Basco. Zero visibility na yun. Hindi naman tumuloy sa biyahe ang motoristang ito dahil zero visibility sa daan sa Ivana, bunsod ng walang tigil na ulan. Tumungtong sa signal number 5 ang Batanes dahil sa super bagyong Nando. Ayon kay Father Joel Padua ng Sabtang, nakapaganda ang kanilang lugar sa pagdating ng Super Typhoon Nando. Mas malakas po yung last year, pero konti lang po ang difference. Problema po kasi ang comparison last year, medyo hindi kami nakapag-prepare ng earlier. Pero ngayon po kasi talagang 2 days before, talagang in-anticipate na po namin yung situation. Halos ma-wash out naman ang mga gamit sa bahay na ito dahil sa matinding hangin sa Santa Maria, Ilocos Sur. Rinig ang nagsisigawan at nag-iiyak ang residente. Sa barangay Maynganay sa kaparehong bayan, may namuuna mang buhawi. Nakakatakot din ang hangin sa Santa Ana, Cagayan. Matapos ang delubyo, natanggal ang bubong ng ilang ari-arian. Halos umapaw naman ang Chico River sa Bontoc Mountain Province dahil sa walang tigil na ulan. Ayon sa NDRMC, mahigit 4,000 pamilya ang nailikas sa iba't ibang probinsya bago pa man manalasa ang super bagyo, partikular na sa Cagayan at Ilocos Region. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Puwersahang inilikas ang mga residente sa Cagayan na nakatira malapit sa dagat at ilog dahil sa bagsik ng super bagyong Nando. Nasa frontline ang balitang yan, si Mon Guaves. Kung kailan kasarapan ng tulog ng iba, dito naman nagsimulang maramdaman ang hagupit ng Super Typhoon Nando sa Apari, Cagayan. Ang mga puno halos matumba na sa lakas ng hangin. Sinabayan pa ito ng matinding buhos ng ulan. Pagliwanag, mas nakita ang tindi ng super bagyo. Galit na galit ang dagat. Naglalakihan din ang mga along humahampas sa pampang. Halos mag-zero visibility pa nga sa lugar, dala naman ng ulan. Dahil sa pinagsamang lakas ng hangin at ulan, parang blade na humihiwa kada patak ng tubig na tatama sa balat o sa katawan. Ganito ang sitwasyon dito sa may baybayin kung saan halos kapantay na ng Cagayan River itong bahagi ng kalsada. Bandang tanghali, agad iniutos ng Apari LGU ang forced evacuation sa mga nakatira malapit sa dagat at ilog. Hindi ho kami makakapag-rescue pagka malakas na. Ma-overflow yung bahay nila, ma-wash out ng tubig, kasama sila. It will create more damage. May mga casualty tayo pag ganun. Kahit malakas ang ulan, pinilit ng mga rescuers na bitbitin at akayin ng mga inilikas na residente. Malailog na rin kasi ang mga palayan at daan sa lugar. Karamihan sa mga stranded, mga bata at senior citizens. Kakaawa po yung buhay namin, yung bahay namin maliit lang po. Tsaka puro, lang po siya, galba. Tapos yung pag tumayab sila, paano na kami? Maliit lang bahay namin, baka matumba at saka tumayab sa hangin. Yung natatakot ako. Sa tala ng Cagayan PDRRMO, higit 2,000 pamilya o lampas 8,000 residente ang lumikas sa buong probinsya dahil sa super bagyo. Tuloy-tuloy naman ang pamamahagi ng pagkain at gamot. Inabot na nga rin ng tubig pati ang pier sa Apari. Hindi na halos makita ang daanan matapos nang pumantay sa Cagayan River. Dahil pa rin sa Super Typhoon Nando, napilitan ng magsara ang halos lahat ng establishmento sa sentro ng bayan. Nagmistulang ang ghost town ng ilang kalsada. Sa bayan naman ng Santa Ana, tila sumisipol ang hangin sa lakas ng paghampas nito sa mga puno't kabahayan. Habang ang mga iniahong bangka, inabot na rin ng tubig. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Andre Felix po, manatiling may alam pagdating sa mga mahalagang balita sa loob at labas ng bansa. Mag-follow at mag-subscribe na po sa social media pages ng News 5.